Bagyong Uwan humina na at tuluyan nang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero may panibagong babala ang pag-asa, isang tropical cyclone threat na posibleng mabuo sa mga susunod na linggo. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ang ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Isang magandang araw Pilipinas, isang magandang panahon. Ngayong araw ng Martes, November 11, 2025, habang humihinga ng kaunting ginhawa ang ilang rehiyon matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan o may international name na Fongwong, may panibagong babala na naman ang pag-asa. Ayon sa pinakahuling update, bahagya ng humina si Typhoon Uwan at ngayon ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit nag-iwan pa rin ng malalakas na hangin, ulan at matataas na alon sa ilang bahagi ng Luzon. Ngunit hindi pa dyan natatapos ang kwento natin mga kababayan. Ayon sa pag-asa, may panibagong tropical cyclone threat potential na naman na nabubuo. Nagbabala ang pag-asa na posibleng mabuo ang panibagong sama ng panahon sa silangang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Kaya habang papalayo ang Typhoon Uwan o Bagyong Uwan, posible namang may bagong sistemang susulpot na maaring muling makakaapekto sa Visayas at Southern Luzon kung magpapatuloy ang sistemang ito. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes at ilang bahagi ng Ilocos Norte, habang signal number 1 naman sa Cagayan Valley, Cordillera at ilang probinsya ng Ilocos at La Union. Ang sentro ng Typhoon Uwan o Bagyong Uwan kaninang alas 10 ng umaga ay nasa layong 370 kilometro na kanlurang hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan. Taglay pa rin ang hangin na 110 kilometro kada oras at bugso na hanggang 135 kilometro kada oras. Patuloy na kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Sa ulat na ito, tatalakayin natin ang detalyadong forecast ng mga lugar na patuloy na maapektuhan ng Bagyong Uwan na dala nito ng malalakas na pag-alon, malalakas na pag-ulan at ang panibagong banta ng sama ng panahon na posibleng bagyo ayon sa pag-asa na tinatawag nating tropical cyclone threat potential. Alamin kung ano ang mga rehiyon ang kailangan maghanda at kung gaano kataas ang posibilidad na muling mabuo ang panibagong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Narito ang ating detalyadong ulat ukol sa ating lagay ng panahon at sa Bagyong Uwan. Mga kababayan, ang pinakahuling ulat hinggil sa Bagyong Uwan o may international name na Fongwong na ngayon ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pag-asa, kaninang umaga ang sentro ng Severe Tropical Storm Uwan ay tinatayang nasa layong 370 kilometro na lamang ito sa kanluran ng hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan na nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. May lakas na hangin pa rin ito na umaabot sa 110 km kada oras malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 135 km kada oras. Bahagya itong humina ngunit nananatiling malawak ang sirkulasyon na may storm force wind hanggang 550 km mula sa gitna. Kasabay nito patuloy itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 km kada oras. Mga kababayan, bagamat lumalayo na ito sa ating bansa ay hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Dala pa rin ito ang malalakas na pag-uulan at matinding hangin at panganib sa mga alon lalo na sa mga kanlurang bahagi ng ating Luzon. At dahil dyan nakataas pa rin ang ating tropical cyclone wind signal. Signal number 2 na may gale force wind na umaabot sa 62 to 88 km per hour na mayroong minor to moderate threat to life and property. Sa lugar ng Batanes, Western Ilocos Norte, Sarat, Lawag City, Burgos, Pasukin at sa ibang bahagi ng lugar. Habang signal number 1 naman na mayroong strong winds na umaabot sa 39 to 61 km per hour na mayroong minimal to minor threat to life and property. Sa lugar ng Northern and Central Cagayan kasama ang Babuyan Island, Apayao, Abra, Kalinga, Western Mountain Province, Bisao, Sagada, Bondok, Bauco at sa nalalabing bahagi, Northwestern Benguet, Bacon, Makayan, Kibungan, Kapangan,
Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern and Central La Union, Western Pangasinan, Anda, Bolinao, Bani, Agno at sa ibang bahagi ng lugar ng Pangasinan. Kung nasa mga lugar kayong nakataas sa signal number 1 at signal number 2, patuloy pa rin po tayong mag-ingat na may posibleng makaranas ng malalakas na hangin, malalakas na pagulan at posibleng landslide o flash flood sa ilang mga lugar. Huwag lumabas kung hindi naman kinakailangan. Ngayon, dumako naman tayo sa ating heavy rainfall outlook ngayong araw. Mayroong 50 to 100 mm na buhos ng ulan o dami ng ulan sa lugar ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet at sa nalalabing bahagi ng lugar. Ang mga ulang ito ay maaring tumaas sa mga bulubunduking lugar, kaya inaasahan ang mga flash flood at landslide. Ang mga lokal na NDRRMO offices ay pinapayuhang maghanda at magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Sa mga lugar na tinatamaan o tinamaan ng bagyong uwan nitong mga nakarang araw, huwag kalimutan, basa pa rin ang lupa, kaya mas madali na ngayong magdulot ng pagguho o pagbaha kahit kaunting ulan na lang. Bukod sa ulan, delikado rin po ang bugso ng hangin. Ngayong araw, inaasahan ang gusty winds hanggang gale force strength sa mga lugar ng Most of Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Northern Samar. At bukas naman, November 12, sa lugar naman ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Zambales, Bataan, Cavite, Quezon at Aurora. Mga kababayan, kung may mga punong malapit sa inyong bahay o poste ng kuryente, mabuting iwasan po muna ang mga lugar na yan. Tandaan, ang hangin o ulan ay parehong delikado kapag pinagsama. Mga kababayan, isinailalim ng Pag-asa sa gale warning ang mga baybayin ng Northern Luzon, pati na rin ang kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Hanggang 8 metro ang taas ng alon sa lugar ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Umaabot naman sa 6 na metro naman na taas ng alon sa lugar ng Zambales, Pangasinan at Batanes. 5 metro naman sa Babuyan Island at sa La Union at 4.5 metro naman na maaaring tumaas ang alon sa lugar ng Cagayan at Lubang Island kasama na ang Bataan. Kung may mga kaibigan o pamilya kayong mangingisda sa mga lugar na iyan, ating pakiusap sa ating mga kababayan, huwag munang pumalaot, maging responsable po tayong lahat. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa ating kikitain. At narito ang ating track and intensity outlook para sa ating Typhoon Uwan o Bagyong Uwan. Ayon sa forecast track ng Pag-asa, nananatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Uwan habang kumikilos ito pahilaga at pakanluran bago liliko pahilagang silangan sa mga susunod na 24 oras o 48 hours. Bukas ng gabi naman, November 12, posibleng muling pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit tinatawag natin itong technical re-entry na lamang habang tumatama sa southwestern coast ng Taiwan. Sa November 13 to November 14, magpapatuloy itong hihina at tuluyang magiging isang remnant low na lamang malapit sa Ryukyu Island. Ibig sabihin, hindi na muling tatama ito sa Luzon ang bagyong ito mga kababayan sa kalupaan ng ang ating bansa o sa bandang parte ng extreme northern Luzon. Kaya kung may nakikita kayong post online na nagsasabing babalik ang Typhoon Uwan o Bagyong Uwan, maaari po natin tawagin fake news po yan. Ang re-entry ay sa Philippine Area of Responsibility box na lamang po, hindi sa mismong bansa o kalupaan ng extreme northern Luzon. Yan lamang po ang ating paglilinaw tungkol sa ating re-entry ng typhoon o bagyong uwan. At dako tayo sa ibang balita, ang tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa. Dito mula sa week 1, November 7 to November 13, may posibilidad na isa pang tropical cyclone-like vortex o TCLV na mabubuo sa silangang bahagi ng Pacific Ocean, malapit sa Visayas at Southern Luzon area. Ayon sa Pag-asa, low likelihood pa lamang ito na magiging ganap na bagyo. Ngunit active pa rin ang tropical cyclone threat potential para sa mga linggong ito at posibleng maging low pressure area o LPA muna bago ito lalakas. Sa week 2 naman, November 14 to November 20, less likely ang pagbuo ng panibagong bagyo, ngunit mananatiling under observation ito ang silangang Visayas at Bicol Region.
Kaya itong mga lugar na dapat nating tandaan na pwedeng maging alerto sa mga susunod na linggo sa Eastern Visayas, Bicol Region, Southern Luzon, Quezon, Aurora at Camarines Sur at Camarines Norte. Patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga updates tungkol sa mga panibagong bagyo o panibagong sistema na mabubuo sa labas at sa loob ng ating bansa sa mga susunod na linggo. Kaya paalala ng Pag-asa, any changes in the forecast pattern will be closely monitored and updates will be issued as needed. Ibig sabihin, kahit humupa na ang Typhoon Uwan o Bagyong Uwan, hindi pa tapos ang ating typhoon season. Maaring magkaroon ng isa pang sama ng panahon o isang panibagong sistema sa mga susunod na linggo. Kaya manatiling alerto lalo na ang mga nasa silangang baybayin ng ating bansa. Sa madaling sabi mga kababayan, kahit papahina na ang Bagyong Uwan, bantay sarado pa rin tayo sa isa pang namumuong sistema sa silangan. Hindi pa malinaw kung magiging bagyo ito pero ito ang susunod na ating babantayan sa loob ng susunod na ilang linggo o mga araw. Kaya narito ang ating temperatura. Kaninang umaga na itala ang minimum temperature na 26 degrees Celsius bandang alas 5:30 ng umaga. At ang maximum temperature naman ay umaabot sa 30.6 degrees Celsius na itala naman kahapon ng alas 3 ng hapon. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:55 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 5:25 ng hapon. Kahit bumubuti na ang mga lagay ng panahon sa ilang bahagi ng bansa, mananatili pa rin tayong alerto. Bago umalis ng bahay, siguraduhin may payong, may update at may plano. Sa kabuuan mga kababayan ng ating balita ngayong araw, bahagya ng humina ang Bagyong Uwan o Fongwong matapos itong tuluyang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR kaninang umaga. Ngunit patuloy pa rin itong hinahampas ng malalakas na alon at pag-ulan ang Hilagang Luzon, lalo na sa Batanes, Ilocos Region at Cordillera. Sa ngayon, nananatili pa ring signal number 2 sa Batanes at signal number 1 sa Ilocos Norte at Cagayan Valley, habang ang mga lugar tulad ng Pangasinan, Benguet at Zambales ay patuloy na makakaranas ng 100 hanggang 200 mm na buhos ng ulan sa loob ng 24 oras. Samantala sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon ay maaring makaranas din ng 50 hanggang 100 mm na pag-uulan na posibleng magdulot pa rin ng flash flood at landslide lalo na sa mga bulubundukin at sa mga mabababang lugar. Ngunit sa kabila ng paglayo ng Typhoon Uwan o Bagyong Uwan, hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Ayon sa Pag-asa, Tropical Cyclone Threat Potential, may panibagong sama ng panahon na binabantayan sa silangang bahagi ng Mindanao at Visayas na may potensyal na maging isang tropical depression sa loob na susunod na linggo. Bagamat wala pa itong direktang epekto sa ating bansa ngayon, pinapayuhan ang lahat na manatiling alerto at regular na tumutok sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan o local government units. Ang pinakamahalaga ngayon ay patuloy na maging handa, mapagmatsyag at kalmado. Sa bawat bagyo o banta ng sama ng panahon, tandaan, ang maagang impormasyon at tamang paghahanda ang ating pinakamabisang sandata laban sa sakuna. Mga kababayan, salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel Pilipinas Weather Ngayon. Para lagi kang updated sa panahon, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat!